Ka-chibi, may tanong ako sa inyo, no? Paano kung isang araw marinig ninyo na pinag-uusapan kayo ng mga tao na yan si ganito, nabilanggo yan, nakulong? I mean, sa akin siguro kung sa akin mangyayari yun, magagalit ako. Magagalit ako kasi una tiget, record mo yun eh, pangalan mo yun. No, hindi to sa pag-stereotype ng mga kapatid natin na minsan pang nabilanggo at nakalabas. Kasi aminin natin sa hindi, aminin natin sa hindi. Once na may record kang ganun, mahihirapan kang magtrabaho, mahihirapan kang makakuha ng mga loan or something, no? Or yung mga approval, medyo mahihirapan ka sa part na yun. Kahit nga sa NBI actually, mahihirapan kang kumuha ng NBI kasi may record ka. At yun nga, mahirap magsimula muli kapag nanggaling ka or meron kang ganong sa pangalan mo, ang salitang nabilanggo. No? Hindi ibig sabihin lahat na nanggaling doon ay masama. Yung iba doon nagbagong buhay na talaga. Pero kapag meron kang word na ganun nga at nasa record mo na ngayon, mahihirapan kang mag-fit in uli sa community, sa lipunan, which is nakakalungkot, no? Pero paano mga ka-chibi kung itong title na to, itong title na to, minsan pa ang isang birhen or isang image ni Mama Mary ay may ganong title. May ganon siyang title, no? Birheng nabilanggo. Teka, bakit? Actually, napa-question din ako, bakit? Bakit siya nabilanggo? Anong ginawa niyang kasalanan? Ano ba to? Yung image lang ba'y nakulong o kasama si Mama Mary sa nakulong? Bakit siya kinulong? Anong kasalanan niya? No? Ipapakita ko sa inyo yung picture. Napakaamo ng mukha niya. Ang liit niya. Yung amo ng mukha niya, hindi mo makikitaan ng pawang kasalanan dahil si Mama Mary yun eh. Si Mama Mary yun. So, bakit? Bakit siya nakulong? Anong dahilan? No? So, kahit ako, nung binabasa ko tong story na to, napapa-question ako nung sa unang part, lalo na yung title. Pero nung bandang huli, na-appreciate ko siya. Ang ganda pala kasi talaga ng kwento niya. And, eto ha, disclaimer lang, hindi porket yun yung title niya, ang mga deboto niya, mga nasa bilangguan, hindi. Ang deboto nito ay kalat sa iba't ibang lugar, hindi lang basta sa lugar ng Navotas. Kahit yung makaratig bayan niya, marami siyang deboto. What's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrims Vlog, mga kwento ng Himala. Yun nga ang kwento natin ngayon mga ka-chibi, isang title ni Mama Mary. Ito ay ang kwento ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o mas kilala bilang Birheng Nabilanggo. Sabi nila pag pumunta ka ng Navotas mga ka-chibi, kilala ang Birheng Nabilanggo, no? At kilala siya bilang tawag na inang sa Navotas. Ito ay sakop, hindi kasi siya hindi siya church owned. Ito ay privately owned pa rin. Pero ang Navotas ay sakop ng Diocese of Caloocan. Isang beses pa na nakapunta ng Navotas. Actually, 2 beses na pala. Nung unang beses is yung pumunta ako ng Santo Niño de la Pasión sa Navotas. Pero yung saglit na saglit lang. Kasi may dineliver lang ako. At yung pangalawa naman ay yung Birhen de los Remedios na Navotas, which is na i-feature ko siya dito sa ating vlog nung last Friday. Kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo. Makikita niyo dun yung devotion ng mga taga Navotas. Kaya hindi ako magtataka. Etong sa Birhen Nabilanggo na ito, marami talagang devotee. So, ito ay nagsimula taong 1929. So, napakatagal na. Kung papansinin niyo yung image, mahalata namang matagal na yung image, matanda na. Kasi gawa siya sa kahoy. Yung mata niya parang siyang holin eh. Parang siyang holin. At itong image na to is, again,
image siya ng Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o mas kilala bilang Birhen ng Antipolo. Na-feature na rin natin ang Birhen ng Antipolo sa ating kwento ng Himala, pero dun to sa kwento ng Birhen sa Papaya, kasi yun ay Birhen ng Antipolo din, maliit na version nga lang. Ito medyo lumaki-laki na onte, 2 feet na siya if I'm not mistaken, 2 feet going 3 kasi dahil dun sa base. Kasi kung papansinin nyo guys, ayan, maganda yung mukha niya, detalyado yan pero dinadamitan. May set ng corona, meron siyang wig, meron siyang baston, may aksesorya siya at nakatungtong siya sa cloud base na may mga kerubin na ang cute. Alam nyo guys, yung mga ganyan kasing imahe no, ng santo, rare mo siyang makikita kasi yan yung mga lumang gawa. Mahahalata nyo naman sa mga santo kapag lumang gawa, iba yung itsura niya, iba yung unsyon ng mukha niya, na tinatawag namin mga kamarero, may unsyon yung mukha niya, na hindi mo makikita masyado ngayon sa mga bagong santo. Although nagfe-feature yung mga bagong santo ng mukha ng mga banal, minsan kay Mama Mary, pero yung mga lumang santo talaga pag tiningnan nyo, iba yung feature niya, no? Iba yung feature niya, parehas nitong image na to ng Birhen ng Antipolo. Actually nga, sayang wala akong picture kasi yung lola ko, meron siyang Birhen ng Antipolo before gawa sa Escayola. Nabasag lang yun dahil dun sa hindi ko alam kung anong bagyo yung tumama nun sa Bicol, at dahil dun nabasag na siyang tuluyan, pero nilibing daw yun sa parang bakura ng lote namin sa Bicol. So itong image na to, going back, no, hindi rin siya ganun kalaki. Hindi siya ganun kalaki. Actually, pag tinignan mo siya sa malayuan at hindi mo alam yung title ng image, mapagkakamalan mo siyang Birhen ng Kaysasay. Kasi maitim din siya, maliit, at kung paano siya damitan ay hawig lang din sa Birhen ng Kaysasay. Kasi nga, detalyado siya. Pas medyo pa-triangle or pa-cone shape yung style nung pagbibihis sa kanya. Pero, bagamat ganito siya kaliit, ang dami niyang deboto. Kasi imagine niyo may mga dumadayo pa kahit mula Tondo, yung iba sabi nila may Bulacan pa daw, at syempre karaniwan ay mga taga Navotas at mga katabing lungsod katulad ng Caloocan, Valenzuela, Malabon. Pero ang dami niyang devotee. Kapag nagpe-fiesta to tuwing October, tama ba? October yata yung fiesta nito. Dinadagsa siya at tipong parang yung pasan sa kanya ay parang karakol sa dami ng tao. So paano ba nagsimula ang kwento ng birhen na ito, ng birheng nabilanggo? Nag-start siya taong 1929 nang may isang matandang babae na pumunta dito sa isang babaeng to taga Navotas. Itong babaeng to ay nagpakilala bilang Maria de la Paz. So para mapapakasyon ka kaagad, no, hindi mo syempre pwedeng i-assume ito pa, Maria de la Paz at taga Antipolo siya. No, kung sa mga makakarinig ngayon, magigas agad na si Mama Mary yun. 'Di ba? Maria de la Paz, pas taga Antipolo, baka yung Birhen ng Antipolo yung bumaba. Yan agad syempre ang papasok sa utak mo. Pero aminin man natin sa hindi, kung sa inyo mangyayari yun, sa exact date na yun, busy kayo, ang dami nyo ginagawa sa buhay, hindi na siguro papasok sa utak nyo na baka yung Birhen to. Kasi syempre, random na matandang babae biglang pupunta sa inyo. Ito pa ang weird doon. Nanghingi siya ng 2 alimasag. 2 pirasong alimasag. So, aanhin niya kaya yung 2 pirasong alimasag na yon. Hinahanap ko yung story kung anong ginawa doon sa alimasag. Kung nakita ba to sa image. Hindi eh. Hindi talaga eh. Or siguro, kilala kasi ang Navotas, baka noon pa man, na talagang kuhanan ng mga seafoods. Siguro yun yung isa sa nakikita kong part doon, no? So, yun na nga, nanghingi ito ng alimasag, 2 pirasong alimasag. At ngayon, pinatuloy niya itong babae. At ito nga yung babae, yung may-ari ng bahay, ay pumunta sa pamilyang bayan. Doon, naghanap siya ng alimasag, no? Hindi natin alam kung anong oras to nangyari. Pero kung tanghali ka na, I doubt na may makikita ka pang alimasag noon. Karamihan kasi ng bilan ng alimasag umaga. Well, sa case namin dito pero hindi ko sure kung sa iba merong nabibilang pa rin kahit tanghali, pero normally kasi umaga hanggang patanghali lang yan. So punta siya ng palengke,
hanap siya doon ng alimasag. Luckily, may nakita siya nagbebenta ng alimasag nasa Bilao. Ang sabi nga daw, 2 piraso na lang. 2 piraso na lang ang alimasag. So, kinuha na niya yun. Ang halaga daw is 10 centavos. Yun yung aalamin ko pa, pero yun yung medyo pagkakaintindi ko kasi medyo pagka-Espanyol yung pagkakasabi, pero 10 centavos yata yun, no? Pero kung hindi, comment nyo na lang kung magkano, no? Pero syempre, taong 1929 to guys, kaya huwag kayong mag-assume na ba't ganun kamura. Mura talaga bilihin ng panahon yun. Ngayon, itong babaeng to, di galing siya ng palengke, no? Pagbalik niya sa bahay niya, nagulat siya, nagkakagulo yung mga tao. Ang daming tao sa bahay niya. Kasi daw, itong matandang babaeng ito, si Maria de la Paz, nakakapagpagaling daw ng mga may sakit. So ngayon, nagulat siya. Pagpasok niya, binigay niya tong 2 alimasag. Nangako tong babae ngayon na ito si Maria de la Paz na babalik siya dito. Pero ang pagkakaintindi ko, ika-9 na araw ata. No, ika-9 na araw yung pagbalik niya. Pero nangako to, yun na lang yung word doon na safe. Nangako tong itong babaeng ito na babalik siya doon sa kanila uli. Ngayon, pag alis ng babae, no, isang araw, sila mag-asawa, itong babae may-ari ng bahay at yung kanyang asawa, nanood sila ng sine. So, papaalala ko lang sa inyo guys, walang sinehan kasi dito na malapit, no? I doubt na meron sa Navotas, Caloocan, Malabon, Valenzuela. Yan kasi magkakatabi. I doubt na merong lumang sinehan doon. Ang mga sinehan ay normally nasa Maynila part. At kung tama ang hinala ko, parting recto to. Yun kasi yung mga lumang sinahan. Or siguro kung may lumang sinahan man sa Caloocan at baka nga. Pero yun ang pumasok sa mindset ko, baka dun sila sa Maynila nanood ng sine. And isang gabi, galing silang sinehan, nagulat sila, may mga tao na naman sa bahay nila. Nagiging sentro ng atraksyon yung bahay nila. Kasi nagulat sila, sabi ng mga kapitbahay, nangamoy bulaklak daw yung buong paligid at papunta to dun sa bahay nila. Nangamoy rosas na naman, no? Kasi ang rosas kasi guys, sa pagkakabasa ko, yun daw yung Queen of Flowers, no? Kaya kung mapapansin ninyo sa mga apparitions ni Mama Mary, karamihan rosas yung number 1 bidang bulaklak. Ilang beses natin natakil yung rosas na yan dito sa kwento ng Himala. Ngayon, nangamoy rosas daw, mabango, sabi ng mga witness. At itong bango na to, papunta nga sa bahay nitong mag-asawa. Pagtingin nila sa loob, may rosas. May rosas. Hindi sinabi kung gaano karami itong rosas na to, pero ang sabi may rosas. At yung rosas na yon lumiliwanag daw talaga. Maliwanag na maliwanag siya. So habang lumiliwanag to, biglang nawala yung rosas. At naging imahe to ng Birhen ng Antipolo. At hindi ko alam paano, no, kung lumabas ba to sa bulaklak or biglang poof, nawala na lang yung bulaklak at naging imahe na to ng Birhen. Pero yung kasi yung nasa salaysay, biglang nawala ang bulaklak at naging imahe to ng Virgin Mary. At ito na nga ang Birhen ng Antipolo o ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So, syempre, ngayon kasi makikita nyo ang imahe, may damit. Pero nung panahong yon detalyado lang siya. So, technically, may damit pa rin naman, pero ukit dun sa mismong image na yon ng Virgin Mary. Ngayon, dahil marami daw nakakita ang ginawa nila at dinagsato ng maraming tao, marami daw himalang nangyari, pero hindi binanggit kung ano yung mga himalang to. Maraming himalang nangyari at maraming nagpatotoo, maraming milagro, at dahil doon nakita to ng mga nasa authority, no, ng mga namamahala. Ngayon pinuntahan tong bahay na to at actually ang sabi, hinuli yung asawang lalaki kasi daw ang sabi daw parang nagpapakalat ng fake news
gumagawa ng komosyon kasi ang dami na daw tao. Actually, prinosisyon pa nga tong birhen na to eh. Prinosisyon siya kay ang dami ring deboto, ang daming kumalat sa buong lugar nila yung kwento na to na kung paano nakita yung birhen, paano nagmilagro tong birhen. So, dumating to sa mga authority, hinuli ngayon yung lalaki, yung head of the family. Ngayon, nag-plead itong babae na pakawalan yung kinalaunan, nag-plead tong asawang babae na pakawalan yung lalaki at di kalaunan ay pinakawalan, no? Pero kinumpis kanila yung image ng Virgin Mary. Nilak nila to doon sa loob ng sabi nila ng City Hall ata ng munisipyo, parang sa isang room doon na tambakan. Nilak nila doon yung birhen at binalot pa nga daw sa watawat ng Pilipinas, no? So parang desecration na nga ng image. Pagkatapos, hindi ko alam kung may nandun na yung batas ng sa watawat. Sa mga hindi nakakaalam, may batas po yung pag-aalaga sa watawat ng Pilipinas. Foul na agad doon yung authority ng 2 beses. Una, desecration sa image, desecration sa watawat, no? Ngayon, anong nangyari? Nilock away to, nilagay sa tambakan, binalo sa watawat ng Pilipinas. Maya-maya daw, dumating ang isang babae, eto na naman yung matanda, na nag-plead din dun sa authority at sabi, pakibalik naman po nung imahe ng Birheng Maria doon sa mag-asawa. Yun yung sabi. Etong matanda na to ang nag-plead na at nagpakilala rin siya bilang Maria de la Paz. Ngayon, nagalit yung authority. Bakit ka i-intervene tungkol dito sa issue na to, no? Kasi siguro malaking issue to sa kanila. Dahil kumalat sa Navotas. Nagalit sila ngayon doon sa matanda at pati itong matanda kinulong nila, no? Napakawalang puso naman ata, pero hindi ko alam kung dayuhan ba yung gumawa nito o kapwa natin Pilipino. Pero yung matanda rin na yon ay kinulong nila kasama yung imahe ng birhen. Ngayon dito nagsimula ang milagro pa. Isang araw, binuksan nila yung room. Wala daw doon yung matanda. At nagtaka sila, paanong nawala? Walang susi. Walang nagbubukas. Paanong makakawala yung matanda doon sa loob? Ang natitira na lang doon ay yung imahen ng Birheng Maria. Pagkatapos, ang tagal na naandun ng birhen. Isang beses daw, nakita nila na ang korona ng birhen ay nahulog na lang sa lapag at tinangkato ng mga otoridad na buhatin at ibalik uli sa ulo ng image. Imagine niyo guys, maliit lang tong image na to. Again, umiikot lang to siguro ng 2 feet, 1.5 or siguro 2 feet, para sure 2 feet image. At ang crown ng 2 feet ay hindi ganun kalaki. Siguro sabihin natin ganyan lang siya. Kaya siyang buhatin kahit ng bata. Pero yung mga authority daw, hindi daw mabuhat yung corona. Ngayon, pinatawag nila ngayon tong lalaki na asawa ng owner nung image. At walang ilang segundo, nakuha niya yung corona, pinutong niya sa ulo ng birhen. Dahil dun, nagulat ang yung mga otoridad at binalik nila yung birhen. Doon tinawag ang birhen na Birheng Nabilanggo kasi nilock siya sa isang room doon sa munisipyo, no, or doon sa hall. Kinumpis ka siya, doon siya nakulong. So kasama yung matandang babae na let's say yun yung imahe, yun yung Birhen de la Paz y Buenviaje, kinulong siya doon. Kaya siya tinawag na Birheng Nabilanggo. Ngayon, pagkabalik nitong birhen na to doon sa may-ari, ito ay iprinosisyon nila sa mga tao. At ang daming tao na sumama pabalik doon sa bahay. Hanggang ngayon pa lang, hanggang ngayon ay dinadagsa pa rin to ng maraming mga
Devoto. Actually, isa to sa pangarap ko rin na puntahang lugar. Kaso nga lang, ito ay privately owned. Privately owned siya. Nababasa ko lang siya before sa mga Facebook at isa sa mga kaibigan ko, shoutout pala kay Mavi. Si Mavi ang nagbigay sa akin ng storyline. Siya yung nagsabi sa akin na matatagpuan to sa Navotas at ito ay privately owned. And sa sobrang milagroso ng image na to, may mga devotee na nagpapagawa mismo ng vestment ng image na to at ng corona ng birheng ito. It's privately owned at matatagpuan nyo siya dun pa rin sa bahay ng pamilya na hanggang ngayon ay nangangalaga dun sa birhen ng Antipolo o birheng Nabilanggo. Mas kilala to sa katawagan ngayon ng mga deboto bilang inang. Actually, nung ang nakakagulat dito guys, hindi ko lang kasi mahanap ni. Nung last Tuesday, nagpost, sa sobrang excited ko ikwento tong kwentong ito, pinost ko na agad yung parang ano yung next na ikakwento ko by next Tuesday. At ang caption ko doon, isang imaheng Nabilanggo. Yun. At may isang comment doon na nag-send siya sa akin ng video at yung story. At nagulat ako, sabi ko, okay, totoo pala. At pinakita rin sa akin ng kaibigan ko yung dami ng taong sumasama sa prosesyon nitong Birhen Nabilanggo. No? So, ganun siya. Ganun ka tindi yung kanyang paghihimala na until now dinadagsa siya ng mga deboto. Ang etong image na to ay up until now nasa Navotas. Yung address hindi ko lang maalala yung sa address pala, pero ilalagay ko siguro yung address sa comment section na lang, no, dun sa kasaysayan, dun sa description ng video na to, para kung gusto nyong puntahan pwede niyong puntahan, pero hindi ko kasi sure kung kailangan nyo magpa-appointment or open to sa public veneration. Yun yung i-verify pa natin. Or kung alam niyo kung ito ay open for public, please do comment para alam din ng mga kasama natin or ng mga kachibi natin kung pwede siyang puntahan or hindi. Pero ang fiesta nito is every October. No, ito ay pinoprosesyon sa pamamagitan ng pasan ng mga kalalakihan. Yun lang ang maikling kwento natin, no? So, maikling kwento lang siya ng Birheng Nabilanggo. So, kayo ba, mga kachibi, gusto nyo ba makita siya? No? Gusto nyo ba makita ito? Ako kasi gusto ko talaga. No? Hopefully, na-feature ko siya dun sa pilgrimage natin, sa mga susunod na pilgrimage natin. Kasi every Friday may pilgrimage pa rin akong pinopost. Depende lang kung nakapag-pilgrimage ako ng buwan na yon, no? So, may isasama ko siya. Every Friday ko yon, pero ito every Tuesday yung kwentuhan natin. So, yun lang siya guys, no? Kung may mga kwento pa kayong alam na katulad nito, kwento ng Himala, pwede nyo sa akin i-DM sa aking Facebook or pwede nyo i-comment dito sa ating YT channel. And please do like, share, subscribe, and like this video para updated tayo sa ating mga kwento-kwento. Again, thank you so much guys sa panonood and thank you sa pag-support sa ating mga videos. Again, ako ang inyong Kuya Chibi. Kita-kits mga ka-Chibi. Bye-bye.